ka-adventure, mga kapamilya, kaibigan, at mga kapatid sa ating Panginoon. Sa gabi pong ito ay muli nating tunghayan yung salita ng ating Panginoon. Siya namang nararapat. Ang sabi nga sa salita ng Panginoon ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. So, kailangan talaga na meron tayong salita ng Panginoon sa ating buhay. Dapat kasama lagi yon sa bawat araw ng ating buhay. Ano po? At bago po tayo magpatuloy na talakayin natin o pag-usapan yung salita ng ating Panginoon, ay nais ko po munang handugan ng isang awitin ng ating Panginoong Hesus dahil tunay na sa Kanya po nagmumula ang lahat ng kagalingan. Sige po mga ka-adventure, kaibigan, pamilya at mga kapatid sa Panginoon, awitan po natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus sa gabi nito. Hold my every moment, you calm my raging seas, you walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you, Lord, I trust in you. I believe you're my healer. I believe that you are all I need. Yes, I believe, and I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yes, Lord. You hold my every moment. Yes, Lord. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you, Lord, I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, I believe. And I believe that you're my portion. I believe you're more than enough for me. Oh, Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. And you hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe that
You are all I need. Oh, I believe, and I believe that you're my portion. I believe you're more than enough for me. It's Jesus, you're all I need. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, I believe, oh God, that you are more than enough for me, Panginoon. Salamat dahil ikaw yung lahat-lahat. You are all in all, Lord Jesus. Yes, Lord, ikaw ay sapat at higit pa, Panginoon, sa lahat ng bagay. Dahil ikaw ang mayakta ng lahat ng bagay, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon Jesus, sa bawat mong sakripisyo, sa iyong pagmamahal, at sa pag-aalay mo ng iyong buhay para sa amin, ng iyong sarili para sa amin. Salamat sa pag-asa. Salamat, O Diyos. Maraming po salamat. Tunay po, mga ka-adventure, mga kapamilya, kaibigan, at mga kapatid sa ating Panginoon, na napakasarap talagang umawit sa ating Panginoon Jesus po. Kasi at marapat lapang talaga na sa bawat araw ng ating buhay ay siya napapapurihan natin. Hindi lamang sa ating paggawa, hindi lamang sa ating buhay, kundi maging na rin sa pag-awit para sa Kanya. Kasi ang sabi nga sa Bible ay ang gagawin natin doon sa Kanyang kaharian, pagdating ng tamang panahon, ay walang humpay natin siyang aawitan. Kaya mas maganda po talaga na dito pa lang sa lupa ay nagpa-practice na tayo na umawit sa ating Panginoon. Ano po? At sa gabing ito nga po ay tutunghayan po natin yung salita ng ating Panginoon na nagmula po sa aklat po ng Isaiah chapter 53 verse 5. At ang sabi po doon ay ganito po: He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. So, mga ka-adventure, mga kapamilya, kaibigan, at kapatid sa ating Panginoon. So, during those times, Old Testament, hindi pa dumarating ang Panginoon, ay inireveal na po ng ating Diyos, ng ating dakilang Diyos, na ang Panginoong Jesus ay magkakatawan tao. At inireveal na po doon na tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. At yun nga, ang Panginoong Jesus ang katuparan ng kanyang pangako na bibigyan tayo ng pag-asang muli para magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabi nga, kung hindi nagkaroon ng pagtagas o pagtigis ng dugo ng ating Panginoon, na hindi tayo magkakaroon kailanman ng kaligtasan. Kaya salamat talaga sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi nga po ay doon sa salita ng ating Panginoon sa Isaiah 53 verse 5 ay siya ay nasugatan para sa ating mga pagkakasala, siya ay nahirapan para sa ating mga karumihan, yung mga pagkukulang o kasalanan, matinding kasalanan. Ano po? At siya yung nagbayad o umako sa mga parusa na dapat ay tayo yung magdudusa sa mga parusang yun. Ano po? Napakadakila ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus. Ibinigay niya yung ating sarili, yung kanyang sarili ay ibinigay po niya para sa atin doon sa bundok ng Kalbaryo. Siya po ay hari ng mga hari. Ngunit nung siya dumating dito sa lupa, ay binitawhan niya yung kanyang isinantabi niya yung kanyang pagkahari, bagko siya nag-anyong alipin, at ibinigay niya yung sarili para sa ating lahat. Ang kailangan lang talaga, mga ka-adventure, kapatid, ay tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Kasi hindi po pwede na wala ang Panginoong Jesus sa ating buhay. At ang sabi nga po yun sa Isaiah 53:5 ay, and by His stripes we are healed. Yes po, 2,000 years ago ay nabayubay ang katawan ng ating Panginoon doon sa bundok ng Kalbaryo. Siya ay nasugatan, nagtiis ng hirap hanggang sa namatay ng kanyang katawan lupa doon sa bundok ng Kalbaryo. At matapos ang 3 araw ay siya muling nabuhay at maluklok sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat.
So mga kapatid, hindi po pwede na ang sabi rin po sa Bible, sinabi ng Panginoong Hesus dun sa tatay ng batang may sakit na isang opisyal sa gobyerno. Ang sabi ng Panginoong Hesus ay mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. So hindi pala po pwede po yung kaunting pananampalataya lamang. Dapat 100% yung pananampalataya natin. Kahit 2,000 years ago na nangyari na ang Panginoon ay sugatan at nabayubay dun sa bundok ng Kalbaryo. It is effective. Effective po yun sa habang panahon. Kung yun po ay ating pananampalatayan, kung yun po ay ating paniniwalaan ng buong puso sa ating buhay. Ano po, siya talaga yung tunay na nagbibigay ng kagalingan. Kahit palimpak-limpak yung salapi, kung hindi ka naman bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na gumaling, hindi ka talaga gagaling. Pero kahit wala kang salapi, kung panghahawakan mo yung pangako ng Panginoon, yung kanyang salita, at tatayuan mo at paniniwalaan mo sa iyong puso, sa iyong buhay, mangyayari po ang lahat na sino mang may pananampalataya. Kayang-kaya ng Diyos sa pagalingin tayong lahat. Ano po, gagaya po yung nangyari doon sa isang senaryo, doon sa dagat, si Jesus po, ang Panginoong Jesus ay naglakad po sa ibabaw ng tubig na nakita po siya ni Pedro at ninais ni Pedro na lumapit sa kanya. Ang sabi niya, Panginoon, gusto ko pong lumapit sa iyo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, halika. So, tinry po ni Pedro na lumapit sa Panginoon doon sa ibabaw ng tubig. So, siya ay nakapaglakad. Sabi talagang sa pamamagitan ng pananampalataya at paniniwala ay nakapaglakad siya. Pero nung nakita po niya yung mga along malalaki, siya ay natakot. Nabawasan po yung level ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya siya po ay lumuhod. So, hindi po pala dapat ganun. Kinakailangan 100%. Ano man yung mangyari, ano man yung mga obstacle na nakaharang sa atin sa pananampalataya sa ating Panginoon, kinakailangan hindi po magbabago yung ating pananampalataya. Kailangan diretso tayo na nakatingin sa ating Panginoon. Sabi nga po dun sa likod natin, nakalagay, keep looking to Jesus. So, ano man ang mangyari sa ating buhay, huwag nating aalisin ang ating paningin sa ating Panginoon Jesus upang hindi tayo lumuhod. At tapat po ang Diyos na kung tayo patuloy na maniniwala at mananampalataya sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan hanggang sa dulo ang walang hanggan. Talagang napakabuti po ng Panginoong Jesus. Ang kailangan lang talaga, tanggapin natin siya sa ating buhay bilang ating Panginoon, Diyos, at tanging tagapagligtas ng ating buhay. Tanggapin natin si Kristo, nagkaroon tayo ng personal relationship po sa ating Panginoong Jesus. At iyon ang susi ng lahat. Tungo sa ating kaligtasan, sa ating kagalingan, sa kaayusan ng ating buhay at sa buhay ng walang hanggan. Yun po mga ka-adventure, mga kaibigan, kapatid sa ating Panginoon. Patuloy lang po tayo sa ating Panginoong Jesus. At ang lahat ay ating po mapagtatagumpayan. Yan po, muna tayo sa gabing ito. At nawa, ito ay magkaroon ng magsilbing ang salita ng Panginoon na sa gabing ito ay magsilbing kalakasan sa bawat isa sa atin. Na patuloy natin panghawakan at tayuan yung paniniwala natin at pagtitiwala sa ating Diyos. Ang sabi nga rin po sa Psalm 91, verse 1 and 2 na ang sinumang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at ng pagkalinga ng makapangyarihan ay siyang makapagsasabing ang Panginoon ang aking muog at kanlungan, ang natatanging Diyos na aking pinagtitiwalaan. Yun po, tapat po ang Diyos sa kanyang mga salita at sa kanyang pangako. Kaya patuloy po tayo na hanapin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Patuloy natin na hanapin yung kanyang pagkalinga. Yung sa kanya tayo maghanap ng kanlungan. Dahil tunay na kailanman hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mangyari sa pandemyang ito, ano man, mas higit tayong maniwala sa ating Panginoong Hesus na may akda ng lahat ng bagay. Sabi nga, ang lahat ay nalikha
dahil sa Kanya at para sa Kanya. So, He controls everything. Kaya, hindi tayo dapat maratel o mawindang dahil sa mga sitwasyon ng buhay. Kundi ang kailangan lang natin ay magpatuloy na magtiwala at maniwala sa ating Panginoon Jesus. So, mga ka-adventure, kaibigan, kapamilya, at mga kapatid sa Panginoon, magandang gabi po sa ating lahat. At nawa ay patuloy tayo magkaroon ng kalakasan sa bawat araw sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoon. God bless us all po, mga ka-adventure, kapatid, kaibigan, kapamilya. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. At sa pamamagitan po ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, nawa tayo ay magkatagpo-tagpo pagdating ng tamang panahon, His perfect time, noon sa kanyang kaharian. God bless us all po. At muli po, kung hindi niyo pa po na-subscribe yung ating channel, ay inaanyayahan ko po kayong i-subscribe at panoorin lagi yung ating mga video, hit yung bell, at tayo sa mga susunod pa mga videos natin ay napagsaluhan natin maging yung salita ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo lahat at salamat higit sa ating Panginoon Jesus. God bless us all po.